sapagkat tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo. Kaya walang makakaligtas sa salitang kamatayan. May kaibigan ako na kung saan siya ay nagtikim, malakas ang pangangatawan, kumakain ng mga masusustansyang pagkain, kaibigan. Pero hindi mo inaasahan ang nangyari. Pagkatapos mag-basketball, natulog at hindi na gumising kinabukasan. Kaya kaibigan, ang kamatayan hindi natin pwedeng harangan ng kahit anumang salapi, kahit anumang doktor. Pag ang kamatayan mismo ang pumasok sa ating puso, wala tayong magagawa. Tayo ay darating sa kamatayan. Pinaalala lang po ng talatang ito na lahat ng tao ay hindi makakaligtas sa salitang kamatayan. Maging anuman ang kalakasan natin, darating din tayo sa punto ng kamatayan. Malinaw lang kaibigan na dapat nating pagandaan ang ating kaluluwa na ito ay haharap sa hukuman ng Diyos. At kaibigan, nais ko pong nilawin sa inyo na hindi po reliyon ang batayan upang maligtas ang tao. Dahil sabi po ng John 14:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No coming into the Father but by me. Kaibigan, si Jesus po ang daan papunta sa langit. Hindi po ang anumang ating reliyon. Hindi po yun ang makakapagligtas sa atin, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Okay? At ang sabi po mga kaibigan sa pang-abot na ating pag-aaralan, ang panawagan ng Panginoon sa mga tao na gustong magbaliklod ng Diyos. Ang gawin po natin ay panampalatayanan ng ating Panginoon at pagsisihan ng ating mga kasalanan at tanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Aminin man natin, hindi natin kaya giligtas ang ating kaluluwa, kaibigan, sa lugar ng impyerno. Kaya ang sabi po ng Acts 17:30 hanggang 31, inalipas ng Diyos ang mga panahon ng kamangmangan, ngunit ngayon ay iniuutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magpili. Kaibigan, ganong kamuti ang Diyos. Nagbibigay ang Panginoon ng second chance, pangalawang pagkakataon. Kung ang isang pagkakataon tayo ay sumuway, si Adan ay sumuway, nagkasala si Adan, ngayong kaibigan, gustong iparating sa atin ng Panginoon na siya ang Diyos na mapagmahal, siya ang Diyos na nagbibigay ng pangalawang pagkakataon para ang tao ay makibalik sa presensya ng Diyos mula sa kasalanan. Ang sabi mo ng John 3:16, sapagkat kayo na